At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang kontrobersyal na pangyayari ang naganap sa palasyo ng Malacanang kahapon, kung saan isang emergency meeting ang isinagawa ni na President Coutinho Norte Jr. at First Lady Liza Smugs kasunod ng matinding batikos laban sa kanilang mga desisyon. Ang emergency meeting na ito ay nag-ugat mula sa mga pahayag ni Deputy Speaker Rodante Marcoleta na kumwestiyon sa mga hakbang ng administrasyon, partikular na ang ilang proyekto ng gobyerno. Ito ay nagdulot ng tensyon sa loob ng Malacanang at sa hanay ng mga mambabatas. Ang pinakahuling issue ay ang rebuke o pagbatikos ng Pangulo kay Marcoleta na isang miyembro ng House of Representatives. Ayon sa mga insider mula sa Malacanang, ang mainit na pagtatalo ay nag-umpisa ng magbigay ng matinding puna si Marcoleta laban sa ilang desisyon ni Pangulong Marcos, lalo na ang usapin tungkol sa mga proyekto ng administrasyon na sinasabing may kinalaman sa mga isyu ng transparency at accountability. Binatikos din ni Marcoleta ang ilang hakbang na umano'y hindi makikinabang ang ordinaryong mamamayan. Ang mga pahayag ni Marcoleta ay hindi pinalampas ng mga kasamahan nito sa administrasyon. Ayon kay House Majority Leader Manex Delipe, sinubukan nilang ipaliwanag kay Marcoleta ang mga positibong aspeto ng mga proyekto. Ngunit iginiit ng mga kritiko na may mga aspeto ng transparency na hindi pa nasusuri ng maayos. Ang tanong, kasalanan ba ni Kong Abante? Ang nagbigay ng karagdagang tensyon dahil sinabi ng ilan na si Abante bilang House Minority Leader ay may bahagi sa pagbibigay pansin sa mga isyong ito. Ang nasabing pag-review kay Marcoleta ay nagdulot ng isang malaking alingaw-ngaw sa mga mambabatas. May mga nagsasabi na si Marcoleta sa kabila ng kanyang mga kritisismo ay hindi sinadyang matamaan ng ilang mambabatas tulad ni Kong Abante. Ayon sa mga analista, maaaring nagkaroon ng tug of war sa loob ng Kongreso na siyang nakatampad sa publiko ngayon. May mga nagsasabi rin na ang aksyon ng Pangulo ay isang pagtatanggol sa kanyang mga proyekto at sa mga kalyado sa Kongreso. Sa ngayon, patuloy na nagsusulputan ng mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor. May mga nagtatanggol kay Marcoleta ay tinuturing na isang champion ng mga simpleng mamamayan, habang ang iba naman ay nagsasabing ang labis na pagtutol kay Marcoleta ay isang hakbang na nagpapakita ng kahinaan sa loob ng administrasyon. Tinututukan ngayon ng buong bansa ang mga susunod na hakbang ng Pangulo at ng kanyang mga opisyal. At heto nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ito po'y napakahalaga na naayon sa ating panahon ngayon. Naku po. Ha? Matindi ho ito, maniwala ho kayo sa akin. May kikwento ho tayo. Kasi ho, alam mo nyo, itong camera ho na ito ay talagang nawe-weaponize na po. At dumadami na po dyan ng talagang mga arrogante, hipokrito, at mga akala mo malilinis. Ngayong araw na ito, meron tayong ipipresenta sa inyo at kayo na po ang bahalang magsabi kung ako po ba ay nasa tama o may tama. O, kayo na ho ang bahala, pero ikikwento ko ito sa inyo ha. Ito. Kasi recently, meron po akong nakita na sabi ko nga, ay grabe naman to. Iba na talaga ang arrival ni Bishop. Ito ha, papakita ko sa inyo ha. Napaka-importante nating maintindihan ito. Panoorin natin saglit bago tayo magbigay ng isang malupit na humakagupit na komento. Ito po, pasok. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am not. Grabe Ha? Are you rebuking the committee? Yung Quadcom. Okay? Kasi isa sa mga leader ng Quadcom na yan ay walang iba kung hindi itong si Congressman Abante. Alam mo, even if you are a chairman, merong karapatan ang mga members o di kaya ang other congressman o men na rebuke ka. Yung sabihin, itama ka pag may mali. Diba? Pero dito, tila nagagalit. Si Bishop. Nagagalit si Bishop at sinasabi niyang,
Are you rebuking the committee? Ha? Ha? Nire-rebuke mo ba kami? Bishop ako. Di mo ako kasi yung word na rebuke ginagamit yan sa mga Christian church eh. Yung pag ni-rebuke ka ng brother mo, parang sinasabi sa'yo na mali ka. Tanong niya, are you rebuking me? Nire-rebuke mo ba ang committee na ito? Siguro si Bishop, dahil sa sobrang kataas-taasan sa kanyang iglesia, kataas-taasan sa kanyang church, ayaw niya ho nang nare-rebuke. Baka ganun ang gusto nito ni Abante. Sir, Bishop, ikaw po ay wala sa iglesia mo na kung saan ikaw ang pinakapinuno. Hindi ko nga alam kung ilan lang ang membro nyo. Pero kasi tinitingnan ko yung video mo na nagtuturo, hindi mo pinapakita yung tao kung ilan ang nakikinig sa'yo eh. Pero gayon pa man, tinawag mo na yung sarili mo na bishop. Let's assume na merong nakikinig sa'yo. Di ba? Pakinggan. Are you rebuking this committee? I've been saying things for a while. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the... 1 minute suspension is declared by the chair. Napaka-arrogante ni Kuya. Kasi tandaan ninyo, dito kini-question po ni Congressman Marcoleta yung tradisyon. Napaka-importante kasi na maunawaan natin to eh. Yung tradisyon baga na sinasabi ni Marcoleta, for decades since siya ay naging congressman daw, ang Office of the Vice President and Office of the President, pagkadating sa budget, binibigyan po yan ng courtesy as equal branch, as head of that co-equal branch. Iyan ay ginagawa na ho, matagal na, dekada na ho. Okay? Nakailang termino na ho si Marcoleta at sinasabi niya, sandali, ilang panahon na ito, even in the time wherein the President and the Vice President are not in good terms, are not in good, hindi sila magkapareho ng partido, and yet there is this tradition in respecting each other's office. Ganon. Napa-English ako tuloy, Meron ng ganyan tradisyon na sinasabi, pero gayon pa man, nung pinunayan ni Marcoleta, abay nagagalit yung mga kongresista. At ang tingin nitong isang kataas-taasan na bishop, na congressman, di ko nga alam kung bishop siya ng kanyang church, o baka naman bishop siya ng kanilang Panginoon na si Romualdez. Di natin alam. Pero kita nyo naman dito, galit na kagad si Kuya. Tingnan natin ha. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. Are you saying things in a while? Pagalit na si Kuya. Ikaw naman Kuya, huwag ka masyadong galit-galitan dyan. Hindi naman nakakatuwa. Hindi mo nadadaan sa galit yan. Ikaw talaga. Hindi nadadaan yan sa galit, Kuya. Huwag ka masyadong pikon. What? You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Grabe. Malupit yung na yon. At dahil nga doon mga kababayan, naglabasan tuloy. Kasi napaka-arrogante nito ni Bishop. Sa sobrang arrogante ni Bishop, maraming nagalit. Alam mo naman ng mga netizen, mga Pilipino, pag nagalit yan, yari ka dyan, magre-research yan. Marami tuloy yung naglabasang picture niya. Isa-isahin natin yung picture niya na naglabasan para makita natin. Napaka-importante nito. Una-una sa lahat, ang pinakamalapit sa kanyang puson. Walang iba kung hindi ito. Ayan. Yan. Yung kanyang Louis Vuitton
Yung LB, lumang bag, no, na nagkakahalaga ng 37,000 pesos. Grabe. O, di ba? O, di ba? O, kahit anong ganda nung belt mo, kuya, kung yung tiyan mo, nakaganyan, hindi nyo may tatago. O, di ba? Ang hirap sa atin eh. Yan ang hirap sa atin mga kababayan eh. Lalong-lalo na yung mga may edad na at saka katulad ko na may tiyan. Pag kayo may edad na at may tiyan, syempre, wag na ho natin ipagyabang yung mga sinturon natin, ha? Kasi, kahit anong pagmamayabang natin sa sinturon natin, ha? Kung ganyan ang ating katawan, nakakahiya na. Diba? Hindi ibig sabihin yan, pagka nagsuot ka ng sinturon na maganda at mamahalin, gaganda at sexy ka na. Tama, mali. Diba? Hindi, ako. Kita nyo yung aking sinturon ko para patunayan sa inyo. Yung sinturon ko yung nabibiling tigsi 50 pesos. Alam nyo ho itong sinturon nito? Ito, tip ko lang ho sa inyo to, ha? Hindi, tip ko sa inyo to. Tandaan ninyo, pag kayo magsisinturon, ganitong sinturon ninyo, papakita ko lang sa inyo, baka sabihin nyo, niloloko ko kayo. Ayan o. Plastic na plastic. Alam mo kung bakit? Maganda ito. Ha? Una-una, wala na itong tinutusok-tusok pa, di ba? Yung para sumaksak yung gaganto mo lang yan. Iipit mo lang, ganun, ayos na, di ba? Pangalawa, pag bumabiyahe ka, di ba? Sa pagbabiyahe ka, aeroplano ka, laging patatanggal sa'yo yung sinturon mo kasi tutunog ka pa rin. Kahit na ilapag mo na lahat ng cellphone mo, kahit na ilapag mo na lahat yung laman ng bulsa mo, pero since nakasinturon ka, tutunog yan. Tama, mali? Pero pagka ganito, sinturon mo, walang tutunog kasi plastic to, di ba? Tama, mali? Di ba? Utak lang yan Louis Vuitton mo. Pag pumunta ka ng ibang bansa dyan, tutunog yan, sigurado. Tutunog yan. Alam mo kung anong tunog? Peke. Ay, hindi peke. Sigurado naman ako hindi peke yan. Mayaman nga yan si Bishop di ba? So, hindi peke yan. Yung kanyang Louis Vuitton, hindi ko alam kung magkano niya nabili yan, pero ang market price niyan ay 37,000. Grabe, pambira. Ang bira. Ito pa. Susunod. Dahil dyan, ito naman, yung relo niya. Ay, di pa pala. Iba pa pala to. Yung kotse niya. Yan. Alam mo, ang problema dito kay Bishop, ang hilig kasi mag-post Sabi niya dito, my new baby took the place of my C63 AMG, V8. This is a smaller version of 4-cylinder 301 horsepower. Not so fast but lighter and economical. Still a Benz and an AMG. Yan. Napapala mo kasi sa pagyayabang mo, sir. Di ba? Napala mo sa pagyayabang mo. Tandaan ninyo ito'y isang congressman at isa itong bishop. Pambihira, Pambihira ka talaga, Congressman Bishop. Next. Ito, ang Rolex niya, ang tinatanong dito kung sky dweller ba yan? Magkano ang halaga? Anak ng wewe, 2 million? Grabe naman yan. Sorry ako kasi talaga, pasensya na Hindi talaga ako, hindi ko nga maintindihan sa mga taong nagsusuot ng relo na ganyang kamahal. Ano ba oras dyan? Magkaiba ba tayo ng oras dito? Hindi, totoo. Magkaiba. Ito ang pinaka unang labas ng iWatch. Bakit importante itong iWatch? Kasi, ayan o. May fitness siya. May fitness. Importante sa akin yan. Para malaman ko kung tumitibok pa ba yung puso ko. Matagal nang di tumitibok mula nung iniwan ako eh. Totoo.
Gago! Oh, totoo. Sinisigurado lang natin, ha? Pero, totoo naman. Eh, di ba? Oh, eto, ayan. Tapos nandyan yung oras at saka yung kung ano pa nandyan. Oh. At least notification, at least siguradong kahit hindi mo naririnig yung cellphone mo, manginginig yan, biglang gaganon yan, di ba? Ang bihira ang buhay ito. Habang gumaganon yung daliri mo. Ba't pag gumanyan na daliri mo, nagbabibrate na yung, yung relo. O, di ba? Oh. At least may gamit. Eh, yung Rolex, sige nga, ano lang meron dyan? Orasan. Nag-a-alarm ba yan? Hindi nga siguro nag-a-alarm yan eh. Tapos ang halaga, 2.5 million? Ay, pambihira naman oh. O, di ba? Ang lupit naman yan, sir. Grabe naman po yan. Hindi naman ho ata makatarungan na po yung ganyang klaseng presyo. Sir, ganyan po ba ang pagkabili ninyo dyan? 2.5, 65,923? Grabe naman, sir. O, ito pa. Not one, but twice. Thrice and 4 times. No. Ito naman, Rolex Blue Submariner. Grabe. Submariner, 2.7? Ay, grabe. Ano ba yan? Gago! Grabe naman yan, 2.7. Motor na yan ah. Pambira. Ay, grabe naman yun. 2.7. Ulitin nga natin yun. Ano ba yun? Nasaan na yun? Nasaan na yun? Nawala ah. Wait. Ayan oh. Ay, hindi. Ito. Oh. Grabe oh. 2. Naku. 1,000. Hindi. Seryoso, 2. Sorry ah, grabe naman yan. 2.7. Ang lupit. O, ito pa. Hindi lang isang sasakyan meron si sir. Meron pa siyang Cadillac. Cadillac ha. Nice to be casual once in a while. Knock doon po siyang kalabaw, sir. Para bagang ang dating ito yung simple kong sasakyan. Humanly depending on my bulletproof Escalade. Escalade pala. But totally dependent on my Lord. Wow! Dependent on my Lord pero bulletproof ang Escalade. Ginamit mo pa si Lord talaga. Ay, grabe naman. Alam mo, sabi nga nila, sabi nila, dalawang klase lang ng tao. Mga nagpapagamit kay Lord o yung nanggagamit kay Lord. Yun ang tanong. Sige nga ho, pakisagot niya po ako dyan sa baba. Dalawa lang po ng klase ng tao meron sa mundo na ito. Nagpapagamit kay Lord, ibig sabihin you surrendered your life to the Lord and you are allowing Him to use you for His purpose, for the mission, for your or the second thing, ikaw ang nanggagamit sa Lord para sa sarili mong kapakanan. All throughout, meron ako i-reveal sa inyo mamaya, matindi ho yung i-reveal natin. At dito talagang magugulat kayo. Bakit? Ito yung isang bagay na ngayon nyo lang maririnig. Pero maniwala kayo sa akin. Malupit ito. Abangan nyo, ha? Ito pa, Magkano ba yung Cadillac na yan? Ay, grabe naman. $18 million po. Grabe naman yan. Kaya naman pala ang yayabang niya mga Cadillac na yan sa karsada. Pag ako nakakita ng Cadillac talaga sa karsada, ibabalandra ko talaga sa gitna yung motor ko. Bahala ka. Grabe. 18.5. Ano to? 18.5. Grabe. 18.580,000. Grabe. Ang gulo mo, banat bay, ha? Hindi, grabe yun, di ba? Ganyan yung kamahal. Sandali lang, banat bay. Sandali. Bakit? Ano bang masama sa mga ganyang klaseng, yan ho ba ay masama? Ha? Yan po ba ay, hindi ho ba karapat dapat yung ganyan? Yung ganyang klaseng, congressman?
o di kaya bishop? Masama po ba yan? Baka naman inggit-pikit ka lang, Banatbay. Hindi, kasi baka mamaya inggit ka lang naman talaga porket ang relo mo ay watch. Ang sinturon mo plastic, no. Ang wallet mo parang pampalengke. At yung sasakyan mo, no comment. Di ba? Baka naman inggit ka lang, Banatbay. Masama na ba? Kasalanan ba maging mayaman ngayon? Bilang isang congressman? Kung talagang laki siya sa mayaman, tama-tama yung kanyang church, tax-free yun. Ikaw po ng kanyang church, mga membro niya, masama ba yun? Pagiging mayaman? Hindi ako sasagot sa inyo. Baka sabihin nyo, ako pa sasagot Hindi akong sasagot sa inyo. Ako, hindi ako mahilig sumagot Ito, isasagot ko sa inyo. Ito, basahin natin. Republic Act 6713, Section 4. Letter H. Sa iba, letter X. Letter H. Simple living. Tandaan natin ito Republic Act 6713, Section 4. Hindi ito suggestion. Hindi ho ito advice. Ito po'y batas. Batas po ito mga kababayan Batas po. Okay? Ito daw ang code of conduct ng mga public official. Public officials and employees and their families. Tatlo yan. Yung mismong opisyal, yung empleyado, at yung kanilang pamilya. Shall lead modest lives appropriate to their positions and income. Magkano lang ang income ng congressman? Depende, Banatbay. Legal ba o yung illegal? Kasi magkaiba yun Sa legal, wala pang 300,000 siguro yun. O mahigit kumulang kasi presidente 300,000 So mahigit kumulang 300,000 din yung kongresista maximum na, di ba? Kasi nakasulat dito appropriate to their position and income. Sige. I-times natin sa 3 milyon, okay? 3 milyon, okay? Divided by 300,000, 300,000, okay? Ayan. Ilan yun? 300,000 kasi, naku. 3 million and 300. Di-divide ko na nga Ito naman divided by. Andali. 3 million divided by 300,000 is equals to 10. Isipin mo. 10 buwan ka nagtatrabaho para lang makabili ng isang relo. Hindi ka na kumakain. Mantakin mo yun Just to buy 1 Rolex. Okay? Kailangan 10 buwan ka nagtatrabaho, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka maggagasolina. Gagamitin mo lang yung pera mo pambili ng relo. So what do I mean by that? You're not living appropriate to your position and income. Unless merong iba pang pinanggagalingang pera, hindi lamang sa sahod mo. Second sentence, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Sagutin niyo ako mga kababayan. Sagutin niyo ako. Ako, nagtatanong lang ako ng maigi dito, Nagtatanong lang ako ng baka sabihin niyo ako Ito, anong tawag mo diyan? Kayo ho sumagot, Kayo ho sumagot, hindi po ako. Yan po ba
ay extravagant or ostentatious? Ano ba ibig sabihin ng ostentatious? Oy Siri, ano nga? Wait. Ostentatious. Ayan o. Ang ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, sa dictionary ni Google, ay characterized by vulgar or pretentious display. Naku, kahit nga pretentious lang eh. Ayaw ng batas. Designate to impress or attract notice. Ibig sabihin daw, hindi ka dapat makaka-attract ng notice o magpapa-impress with your wealth bilang isang public officials. Tanungin ko kayo mga kababayan, ang pagsuot ba ng sinturon ng Louis Vuitton, iyan po ba extravagant? Comment nyo sa baba, yes or no. Yan po ba ay ostentatious? Ibig sabihin, nagdi-display ka ng iyong pagiging nagpapa-impress ka? Comment nyo lang sa baba. Sige ho, comment nyo. Again this is not a question of if you can buy or you cannot buy. Kasi marami nagsasabi dyan, nung nag-post ako sa isang senador sabi nila, kasi yung relo niya, 2 million mahigit din Tapos ang sagot nung pinost ko yun, sabi nung iba, mayaman naman talaga yung pamilya na yan Mga kababayan, ladies and gentlemen, it is not a question of if you are rich or not. It is not illegal to be rich. It is not a criminal to be rich. But the Republic Act 6713 Section 4 letter X says, do not display, do not be extravagant or ostentatious. Yan po ay hindi suwestyon. Yan po ay batas. Now answer me. Is this a extravagant or ostentatious display of wealth? Napakahirap naman banggitin itong ostentatious, pati yun, sosyal second question. Ayan, tanungin ko kayo, hindi naman masama, hindi naman krimen ang magmay-ari ng Mercedes-Benz. Lalo na kung sinasakay mo dyan, magandang kababaihan. Hindi naman po illegal yon. Basta hindi mo lang tsuktsakin. Kasi kung may asawa ka, masama yon. Pero kung hindi naman, wala ka naman asawa, walang problema. No. Pero gayon pa man, ano sabi sa Republic Act 6713 Section 4? They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Tanong, is this extravagant? And is this a display of wealth? In any form. Mga kababayan, nakasulat po dyan, in any form. Eto. Sige ho. Yan po ba ay extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Kayo sumagot, hindi ho ako. Kayo. Eto pa, isa pang relo. Rolex uli. Is this being extravagant or ostentatious display of wealth in any form? Sagot, yes or no? Eto pa, pagpo-post nito. Again hindi ho natin sinasabing masama o illegal ang magkaroon ng bulletproof na sasakyan. Hindi yon. Ang point dito, they shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth. Huwag mo nang i-display. Pero ano ginagawa? So what do you call this person? Galit na galit sa mga bagay na masama sa ibang tao, galit na galit keso para sa bayan, galit na galit keso ginagamit daw ba yung pondo ng Office of the Vice President para sa taong bayan, pero siya ganito. Anong tawag mo? Double standard. Tama, mali? Diba? Double standard ang tawag sa ganyan.
Kaya nga may sagot po dito si si Marcoleta eh. O ito pakingge si Marcoleta. O, papakita ko lang sa inyo. O, ito. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo if you are competent enough to exercise that trust. Eh hindi, ayaw mong igalang eh. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po bang Office of Disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng Mayor, Gobernador, AFP at saka yung PNP. Yun ang sinasabi ni Marcoleta dito paulit-ulit.